nagsimula siya online, tas we just kept on interacting, and then I think ang crucial doon was yung willingness to continue the interaction and even meeting up. Welcome sa Buhay Buhay Podcast. Kwentong buhay-buhay namin ng kaibigan kong si Nico. Siguro nagtataka sila, bakit merong merong Gen Z na may kaibigan na millennial. Yan. Sila na lang mag-isip ko sino yung Gen Z tsaka sino yung millennial. Talaga yung Gen Z sa atin. Kasi sino talaga yung millennial. So, in your memory, as you recall, paano tayo naging magkaibigan, Nico? In my recall, actually, nakikinig na ako ng podcast mo noong 2021 or 2022. Hindi ko maalala, pero pandemic time doon. Ang dami ko kasi talagang natututunan doon sa podcast mo. Tapos siya, mga lesson mo pa doon is hindi siya ganun ka-hard i-absorb. So pala to? Tribute pala to sa'yo, joke lang. Yun nga, parang hindi ganun ka-hard i-absorb yung mga lessons dun sa podcast mo. Tsaka, para sa akin, parang siya, medyo sustainable and realistic. So, yun yung una kong, doon kita unang nakilala sa podcast mo. Then, parang ang second ata is nung campaign nung 2022 kay Madam Lenny. Madam Lenny. Dahil dun sa Parañaque. Tapos ayun na nagkaka-interact na sa social media. Ayun. Sa Twitter, no? Sa Twitter. So, yeah, para sa akin, yun yung doon nagsimula. Kasi you were very active sa campaign ni Attorney Lenny nung tumakbo siyang presidente, and during that time, taga-Parañaque ka ba? Kasi ako taga-Parañaque ako. Sa Baclaran pa ba kayo? Tama ba? Hindi ko maalala. Taga dito ako sa Cavite, pero yun nga, may kamag-anak kami sa Baclaran, and taga dun talaga kami. Tubong Baclaran talaga ako. So, sa Parañaque. So, dun ako mas active kasi nangihinayang ako dun sa yung dun sa sayang naman kung hindi ko parang i-campaign to, di ba? Parang kailangan may gawin ako. Kaya talagang active na active ako nung time na yun. Yes, and yun yung nakikita ko sa Twitter, no? You were one of the people na very active, particularly in Parañaque, and doon din ako nag-interact sa'yo, and doon tayo medyo nagko-commentan and nagkukwentuhan. So short to say, doon tayo naging acquaintance. Online lang, no? Pero after the campaign, after the election, ano nangyari sa atin? Paano tayo mas naging close ba? Nag-continue ba yung interaction natin noon? Ano bang naalala mo? Ang naalala ko na is nung naghahanap ako ng side hustle sa 2023 yeah. 2022 or 2023, parang ganun. Tapos yun yung about dun sa sa page mo. So naghahanap ka ng gagawa nung para sa mga graphics, oo. Social media. Ayon doon. Then after that, parang ang first meet natin is yung nanood tayo nung sine. Kasi nasa Alabang ka noon, and nasa Alabang noon. Tapos so happy na nandun ako. Ayun, then after that, mas naging close nung last year. Tapos ayun nga, so ako kasi mga taga-South nga kayo. Tapos naglalaro rin tayo ng board games minsan, 'di ba? Ayun yung natin. Board games sa coffee shop. Ayun. Totoo. So, yeah, I think it is an interesting story kasi nagsimula siya online, tas we just kept on interacting, and then
I think ang crucial doon was yung willingness to continue the interaction and even meeting up. I think ako yung nangulit sa'yo na, tara, meet up na tayo. Kasi tagal na natin nagkukwentuhan online di ba? Tapos, yun nga, binibigyan kita ng mga racket, no? Kasi nga, kailangan ko rin naghanap ka ng racket, ako naman, kailangan ko ng tulong doon sa mga pinagagawa ko online. And nagkataon na nasa Alabang ka during the time na nandun ako. So, kinulit kita. Magkita na tayo, tapos nandun tayo na sine, kwentuhan, and then, ganun nga, tuloy-tuloy na. Every now and then, nag-meet up tayo, pinakilala kita doon sa mga friends ko, kikwentuhan na tayo, and then ngayon, may podcast na tayong dalawa. So, ang haba nung no. Pero I think that's just a span of, 2022, no? 3 years or a little bit parang dati above 3 years. Tapos, di ba? Ngayon, parang andito na ako sa moment na gagawa rin pala tayo ng podcast. And yeah, I think these are the things that we can definitely explore with some of our friends, no? Mga projects. It doesn't have to be an elaborate project or something na long-term. Something to do. I think it's important if you want to deepen your friendships with people, you have to think of activities that you can do together beyond yung the usual na lalabas na kakain sa labas or tatambay, no? So, I think this is a good activity. Yung may mga projects kayo. Yan. So, anyway, yan ang kwento kung paano tayo naging magkaibigan, Nico. At maraming salamat sa mga nanood nitong ating special episode. Hindi ito maririnig sa regular episode natin sa podcast. Kailangan nila pumunta sa website natin sa buhaybuhaypodcast.com para mapanood itong special video na to. Ayan. Any parting words before I end this video, Nico? Advice sa mga tao na merong nakaka-interact online na feeling nila okay itong maging tropa or itong maging barkada. Ano bang gagawin nila? Ano lang, push lang. Push lang, walang maisip. Ayun, siguro put yourself out there. Yun lagi yung sinasabi na. Ano naman yun? Ang cliche na yun, pero yun nga, put yourself out there. If you want to meet new friends, or kung may online friends kayo, try nyo mag-meet up. Vibe kayo sa online. Pero vibe din pala kayo sa personal, di ba? Malay mo naman. So, ayun kasi, minsan makatulong rin siya sa'yo para makakonect din sa ibang tao, di ba? Which is opportunity yun, di ba? Madaming mag-open na doors once na magkaroon ka ng iba't ibang klaseng friendship. Siguro one last note sa akin, no? Kung vibe kayo online pero hindi kayo vibe in real life, it's okay, no? Nothing wrong with that. I think doesn't mean na hindi mo na siya kakausapin online because siguro ganun yung type of friendship na bagay sa inyo na online friend and it's not less than a friend that you have in real life, no? Valuable pa rin yung mga online friendships natin kahit hindi natin sila nakikita or yung mga tao na mas vibe kayo online, walang problema doon. You don't have to stop interacting just because wala kayong chemistry in real life pero okay kayo magkwentuhan online. Then you can just continue your engagement or your interaction online and then grow your friendship there. Malay mo, someday or one of these days, mag-develop din yung friendship niyo into something na mas magiging comfortable kayo in real life. Maraming salamat, Nico, and sa mga nakikinig at nanonood, kita-kita tayo sa susunod nating episode. Maraming salamat sa pakikinig. Please remember to subscribe, leave a review, and share this podcast with your friends. For more information and to contact us, you can visit buhaybuhaypodcast.com.